Matagal ng panahon nang nangyari itong kwento na ito, pero gusto ko pa rin ibahagi sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Amon. Simula pa lang, alam ko nang hindi magandang ideya ang maglakbay kami ni Carl sa Samar. Pareho kaming 28 years old. Walang muwang sa buhay sa probinsya at galing pa sa syudad ng Manila. Matagal na po kaming mag-best friend ni Carl. At nabroken siya dahil naghiwalay sila ng long-time girlfriend niya, kaya niya naisipan na magbakasyon daw muna. Magpakalayo-layo, hanapin ang sarili niya kumbaga. Pero iba pa rin talaga yung pinahanap sa amin ng tadhana. Biglaan lang yung plano niya. Walang nabook na hotel o kahit tourist guide man lang. Basta ang sabi niya, saka na lang daw namin malalaman pagdating namin mismo sa lugar. Literal na go with the flow lang daw. Pumayag na lang ako kasi syempre, kailangan ko rin naman magbakasyon dahil sa stress kahit papaano. Pagdating namin doon, sumakay lang kami ng jeep, tas kolong-kolong papunta dun sa baryo daw na may magandang tanawin. Ayaw kasi ni Carl na puntahan yung tourist spot na talaga. Ayaw niya sa maraming tao. Gusto niya yung talagang itinatago lang ng kalikasan. Buti naman at may alam yung napagtanungan namin kaya binigyan kami nito ng direksyon. Matagal din yung biyahe bago kami nakarating sa baryo mismo. Maliit kasi yung baryo sa kaliblib. May oras lang din ang biyahe ng jeep papunta sa kanila. Pagdating namin doon, nakita namin na maliit lang yung baryo. Wala kaming nakitang hotel o kahit staycation na maliit. Marunong naman kahit papaano magtagalog yung ilan sa kanila at sinabi nila na nasa dulo daw ng gubat yung magandang maliit na waterfalls. Pwede daw kami doon mag-camping. Siguro ay halata nila na may mga dala kaming mga pang-camping dahil sa lalaki ng mga dala namin. Malaki nga lang daw yung gubat kaya importanteng dire-diretsuhin lang namin para hindi kami maligaw. Hapon na rin nun kaya kailangan daw namin bilisan para hindi kami abutin ng gabi sa gubat. Inalala ko naman ng mabuti lahat ng bilin nila kasi syempre natatakot din ako. Bago pa namin pasukin yung kagubatan, parang pinagtitinginan kami ng mga tao sa baryo. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa mukha kaming turista o dahil sa alam nila na delikado dun sa gubat na papasukin namin. Yung kasama ko namang si Carl, delikado. Mas na-excite pa siya ng mga oras na yon. Mga unang kalahating oras ng paglalakad namin, talagang hindi namin alintana ang bigat ng bitbit namin sa kalayo ng lalakarin namin. Sobrang ganda kasi talaga ng paligid. Hindi siya yung gaya ng mga gubat sa Luzon. Sa Samar, talagang naglalakihan yung mga puno. May mga bulaklak at bunga. Rinig mo rin yung mga ibon. Para talagang buhay na buhay yung gubat. Hindi ko nga alam may ganun pa pala sa panahon na yon. Parang mas matanda pa yung mga puno sa lolo at lola ko. Puro lang kami turo sa katawan ni Carl. Basta tuwang-tuwa kami sa mga nakikita namin. Hanggang sa may napansin kami. Ako talaga yung unang nakapansin nun. Na naliligaw na kami. Yung isang puno kasi doon na sobrang laki. Talagang tinitignan ko. At napansin ko na ilang beses na namin nadaanan. Kaya napagpasyan ko na iwan ko yung kulay pula kong panyo sa paanan ng puno na yun. Saka ako nakumpirma na naliligaw nga kami nung nadaanan ulit namin yung puno na yon kung nasaan yung panyo ko. Hindi ko alam bakit pabalik-balik kami. Dire-diretso lang naman ang lakad namin noon. Ni hindi nga kami lumiliko. Lahat na ginawa namin para hindi maligaw. Pero talagang hindi kami nakarating sa pupuntahan namin. Hanggang sa malapit ng magdilim. Nag-aaway na nga kami noon ni Carl at nagsisisihan na. Parehas na kaming na-pressure
dahil nasa gitna kami ng malaking gubat at hindi namin alam kung anong mabangis na hayop yung andon na kaya kaming lapain o lunukin ng buhay. Habang tumatagal, parang mas lalo lang kaming naliligaw. Parang papalayo lang kami ng papalayo pero wala talagang eksaktong pupuntahan. Habang nag-aaway kami ni Carl, may nakita kaming magandang babae na nakaputing bestida. May buhat itong basket sa ulo niya na may mga lamang prutas. Para naman kaming nakakita noon ng anghel ni Carl. Bukod kasi sa ang ganda ng babae, halos kaedaran lang namin siguro yon. Nagkaroon na kami noon ng pag-asa kasi may nakita na kaming posibleng tutulong sa amin para ituro yung tamang daan. Nahalata naman ng babae na naliligo kami, kaya agad niya kaming nilapitan. Sinabi namin na wala naman kaming nililikuan at dire-diretso lang, pero magkagabi na at wala pa rin kami doon sa maliit na waterfalls na balak namin pagkampingan. Sinabi noon ng babae na sobrang nalayo na raw kami doon sa pupuntahan namin at aabuti na kami ng 6 na oras kung lalakarin namin ng gabi at baka mas maligaw pa kami. Baka daw akala lang namin na diretso yung lakad namin kasi nakakalito daw yung mga puno. Hindi raw namin napapansin na pagilid pala papunta sa kaliwang bahagi ng pusod ng gubat kami napunta. Delikado din daw sa gabi dahil may malalaking ahas at iba pang hayop na posibleng matakot sa amin at baka saktan kami. Para tuloy kaming pinagbagsakan ng langit at lupa ni Carl. Mabuti na lang at nagsabi yung babae na pwede kami sa kanila muna magpalipas ng gabi. Bukas na lang daw kami maglakbay ulit. Siyempre pumayag kami ni Carl kasi napakalaking tulong na nun sa amin. Inaya kami ng babae papunta sa bahay nila. Mga ilang minuto din kaming naglakad. Nagtaka nga ako kasi hindi namin nakita yung bahay na yun nung naligaw kami kanina, kahit natanaw man lang. Pagdating namin doon, nakita namin yung medyo may katandaan ng mga magulang niya, yung lolo at lola niya, saka mga nakakabatang kapatid. Nagulat kami kasi ang laki pala ng pamilya ng babae. Mga 9 silang lahat kung bibilangin. Una kami agad nilapitan ng pinakabata sa kanila. Mga 5 taong gulang na batang lalaki. Natuwa naman ako kasi parang ang bait kaya binigyan ko ng tsokolate. Mahilig talaga kasi ako magbaon ng tsokolate lalo na sa mga ganitong biyahe na need ko ng energy. Binigyan ko rin yung ilang maliliit na kapatid niya tapos parang tuwang-tuwa silang lahat. Ipinakilala kami ni Adele, yung babaeng nakahanap nga sa amin sa pamilya niya. Nagpakilala na Mang Kanor yung tatay niya, tas yung mama naman niya Aling Trising. Hindi nagsasalita yung lolo at lola niya, pero mukha namang mabait din kasi nakangiti naman. Mukhang si Adele yung pinakapanganay sa kanilang magkakapatid, tas sunod sa kanya lalaki na si Arman ng pangalan. Mainit yung naging pagtanggap nila sa amin. Nakwento din namin na naligaw kami tapos tinawanan pa nila kami. Dahil ang lakas daw ng loob namin na pumunta sa gubat nang walang kasama. Buti na lang daw at buo pa nila kaming nakita. Natawa na lang kami ni Carl kahit medyo nakakatakot yung biro na yon. Halos maghahapon na nung dumating kami, kaya nung kainan na, sobrang pasalamat din namin na pinakain nila kami. Sa totoo lang, buong buhay ko, hindi pa ako nakatikim ng ganong kasarap na adobo. Yun na ata ang pinakamasarap na adobong natikman ko sa buhay ko. Talagang sobrang sarap. Adobo siya na masabaw. Hindi ko pa alam nun kung anong sarsa nun, pero parang walang sibuyas at bawang. Pero sobrang sarap pa rin. Tapos sobrang lambot ng laman. Parang natutunaw sa bibig ko mismo. Sabi nila, masarap daw talaga ang mga karne nila. Kasi alagang-alaga nila. Yung mga dala pala na prutas ni Adele nung nakita niya kami,
Para sa mga baboy ramo nila yon. Nakita ko pa nga yun nung pagdating namin. Meron silang 6 na baboy ramo. Pagkatapos namin kumain, sobrang busog na talaga ako. Bilang pasasalamat, inaya ko yung tatay nila pati na rin si Arman para makipag-inuman sa amin ni Carl. Sakto kasing may dala kaming alak ni Carl nun. Di yun mawawala sa amin talaga. Parang natuwa naman yung tatay ni Adele sa yung kapatid niya. Matagal na raw silang hindi nakakainom kasi daw malayo sila sa bayan at hindi nakakabili ng alak. Masaya naman buong gabi namin. Nag-inuman kami at talagang tawanan kami ng tawanan. Mabait din yung mga batang maliit sa amin kasi talagang nagpapabuhat pa sila. Kaso biglang kinutuban na ako noong mga bandang madaling araw na. Naihi ako noon dahil sa kalasingan, kaya pumunta ako sa likod ng bahay para umihi. Nakahiwalay kasi yung banyo nila sa bahay nila. Pagkatapos kong umihi, maglalakad na sana ako pabalik nang may nakita akong sapatos. Sapatos ng babae yon, kasi maliit sa kulay pink ang kulay. Nung malapitan ko yun, nagulat ako kasi may mga dugo yung sapatos. Halos isang dangkal ko lang yung sapatos, kaya sinukat ko sa kamay ko. Kinabahan na ako noon kasi wala naman ako nakitang babae sa kanila na parang ganun ang laki ng paa. Malaking babae kasi si Adele, saka ang mama niya. Yung mga kapatid naman niyang babae maliliit pa rin at hindi kasya sa kanila yung sapatos na nakita ko. Kahit kinakabahan, hindi ako pwedeng magpahalata sa kanila kasi lugi kami sa sitwasyon kung sakali man na masasamang tao sila Mang Kanor. Pagkabalik ko sa inuman, hindi ako nagpahalatang nababahala ako. Pero nagsimula na akong dayain sila sa inuman. Pinatagal ko ng pinatagal yung inuman at talagang inubos ko yung alak na dala namin. Pero hindi na talaga ako umiinom. Ako din po pala yung tanggero noon at madilim na rin, kaya madali ko silang naloko na umiinom pa ako. Pasado 3:00 nung lasing na si Arman at Mang Kanor. Tumba na sila. Si Carl naman lasing na pero gising pa. Pinasok ko sila isa-isa sa loob. Gising pa yung asawa ni Mang Kanor pero yung iba tulog na lahat. Nag-cellphone ako buong 2 oras at hindi ako natulog kasi talagang masama yung kutob ko. Noong 5:00 na at medyo may liwanag na, saka ako naidlip. Pagising namin ni Carl 10:00 na ng umaga. Halatang na-hangover din si Mang Kanor at Arman. Pagpunta namin sa sala, amoy agad namin yung nilulutong nilaga nila. Tinanong ko sila kung iyon pa rin ba yung karne sa kahapon. Ang sabi sa akin ni Aling Trising, bagong katay lang daw yon. Umuo na lang ako sa kanya saka umaktong normal. Inaya kong magyosi noon si Carl pagkatapos nun. Nagpaalam kami na medyo lalayo sa bahay para magyosi para hindi maamoy ng mga bata. Habang nagyosi, saka ko sinabi kay Carl yung mga hinala ko. Mas lumala din kasi yung kutob ko nung sinabi ni Aling Trising na bagong katay lang yung karne kahit na 6 pa rin yung baboy nila nung nakita namin sa kulungan. May hindi nabawasan ng isa. Di saan nila kinuha yung karne gayong malayo rin sila sa palengke. Nagulat naman si Carl. Akala niya siya lang daw ang masama ang kutob. Pati rin daw pala ako. Nagplano na kami noon na aalis na at nagdasal na sana ay payagan nila kami. Nagpanggap kaming 2 na may sakit kami at naiwan namin yung gamot kaya kailangan na namin agad bumalik sa syudad. Ang sabi namin sa kanila, magkarelasyon talaga kami ni Carl at ang sakit namin ay AIDS. Tapos binubulok ng AIDS yung kaloob-looban namin. Para namang walang alam sa siyensya yung pamilya nila Mang Kanor, kaya naniwala sila agad sa sinabi namin.
Pagkatapos nun, hindi na kami nila pinagilang umalis. Iniwan namin lahat ng pwedeng candy sa mga bata. Tapos nagbigay din kami ni Carl ng cash kay Mang Kanor. Basta lahat ng panguuto ginawa namin noon. Tinuro naman ni Adele yung daan sa amin at sa wakas. Noong mga oras na yon, hindi na kami naligaw kasi may mga nakasalubong kaming nangangahoy at sinamahan kami palabas ng gubat. Habang naglalakad palabas ng gubat, tinanong namin sa kanila kung kilala nila yung pamilya nila Mang Kanor. Ang sabi nung napagtanungan namin, matagal na daw umanong nagtatago ang pamilya na yon dahil daw mga aswang daw sila. Tama nga po yung kutob ko. Kasi kung hindi sila mamamatay tao, malamang ay mga aswang sila. Noong mga oras na yun, sumuka kami ng sumuka ni Carl kasi nakumpirma namin na karne daw pala ng mga tao yung pinakain sa amin ng pamilya nila Mang Kanor. Hindi namin alam kung naligtas pa kami sa kapahamakan dahil naging tuso ako o dahil sa talagang nagustuhan din ng pamilya ang kabaitan namin. Kaya kami pinalampas bilang hapunan nila. Alinman sa mga yon, hanggang ngayon, pilit pa rin naming itinatago ni Carl yung nangyari sa amin. Alam kasi naming wala namang maniniwala at baka pagtawanan lang nila kami. Pero isa lang yung malinaw sa amin. Hinding-hindi na kami babalik sa Samar at mas lalong hinding-hindi na ulit kami magpapaligaw. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si June. Ngayong araw po ay ibabahagi ko ang karanasan ng lolo ko, tatay ni nanay. Pero namayapa na siya noong 13 anyos pa lang si nanay. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Cesar. Ang kwentong ito ay base sa nanay ko noong naikwento niya sa akin ito noong bata pa lang din ako. Tungkol ito sa isang babaeng nakilala ni lolo noon na nagngangalang daw na Diwa. Marami raw ang nagkakagusto kay Diwa. Maputi daw siya at matangkad. Pero madalang lang daw siyang nakikita sa lugar nila. At kapag nakikita daw nila noon si Diwa, lagi daw itong may bitbit na basket. Kung minsan, may mga laman daw yun na kamote o kung ano-anong klaseng gulay. Mailap din kasi sa tao si Diwa, pero may nakakakilala naman sa kanya doon sa lugar nila. Iilan nga lang. At ang pagkakalarawan nila dito ay mabait at palangiti daw ito. Noong minsan na nakatambay noon si lolo kasama ang kaibigan niyang pangalanan na lang nating Tino. Nakita daw nila noon si Diwa. Naglalakad daw ito na parang pauwi na. Doon daw ay biglang tinawag daw ito ni Tino. Lumingon naman daw noon si Diwa at pagkatapos kinawayan daw sila nito. Pagkaalis ni Diwa noon, nagkaroon ng pag-uusap yung dalawang magkaibigan. Bigla daw kasing hinamon ni Tino si lolo na kung maligawan niya si Diwa ay ibibigay na daw sa kanya yung bisikleta na binibili sa kanya ni lolo noon. Pero sa isang kondisyon ay dapat maligawan at maging sila ni Diwa. Napailing na lang si lolo noon kasi napaka-imposible daw ng gustong ipagawa sa kanya ni Tino. Pero nagulat daw si Tino sa sinabi ni lolo noon na parang sineryoso niya umano yung mga sinabi niya. Nagbibiro lang naman daw kasi noon si Tino at ang sabi ni lolo ay gagawin talaga niya yon. Ang sa isip-isip noon ni Tino ay hindi yon kayang gawin ni lolo. Kahit pumusta pa siya ng milyon,
hindi niya magagawang kausapin o malapitan man lang si Diwa. Pero yun pala ang pag-aakala niya. 1 linggo lang daw ang makalipas, nakita niya umanong magkasama na ang dalawa. Nakita niya naglalakad ang mga ito habang nag-uusap, habang hawak pa nga daw nun ni Lolo yung basket na laging dala ni Diwa. Walang nasabi noon si Tino kundi namanghalang siya kay Lolo. Paano niya daw nagawa yon sa loob lang ng ilang araw? Pero hindi pa rin daw nagagawa ni Lolo noon yung kondisyon nila na maging sila nga ni Diwa. Ang sabi ni Lolo noon ay wala na daw siyang pakialam doon sa bisikleta. Mas mahalaga pa nga daw yung nakuha niya noon at yun daw ay si Diwa. Naging sila daw ni Diwa noon. Nasaksihan daw ni Tino kung gaano kamahal ni Lolo si Diwa. 2 buwan lang daw kasi ang nakalipas nang maging sila. Nagtayo na daw noon ng sariling bahay si Lolo para magsama na silang dalawa. Maliit lang daw yung ginawang bahay ni Lolo na sakto lang talaga sa magkasintahan. Bahay kubo ang estilo ng ginawang bahay ni Lolo noon na siya mismo ang nagtayo. Nagputol ng mga ginamit na kahoy at kawayan. Siya rin ang nagtabas ng damo sa bakuran at nagpatag ng lupa na pinagtayuan mismo ng bahay. Nalaman noon ni Tino na matagal na palang hinahangaan ni Lolo si Diwa. Nagpasalamat daw sa kanya ito dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob na maligawan niya ito. Hindi pa rin makapaniwala si Tino noon at parang ang bilis daw ng pangyayari. Pero dahil kaibigan niya si Lolo, sinuportahan niya ito. Hindi pa noon tapos ang tinatayong bahay ni Lolo, pero pwede nang tirahan. Nagsabi noon si Tino na tutulungan niya umanong matapos yun ni Lolo. At 3 araw ang lumipas nang magpasya si Tino na doon siya matutulog. Sinabihan din kasi siya ni Diwa na ipagluluto daw sila nito. Hindi daw alam noon ni Tino pero parang may kakaiba daw siyang nararamdaman kay Diwa. Malagkit kasi daw minsan itong tumingin sa kanya at minsan lagi daw siya nitong hinahawakan sa braso at sa kamay. Yung bang may sasabihin lang sa kanya ito, hahawakan pa daw niya yung kamay niya. Napansin yun ni Tino kasi sa umaga silang dalawa lang ni Diwa ang naiiwan sa bahay. Tanghali na kasing nakakauwi si Lolo. Tumutulong kasi daw siya noon sa bukid nila. Ang ginagawa daw noon ni Tino ay hindi siya masyadong nag-iisip ng masama. Kumbaga hindi niya ginagawa ng mali siya yung pinapakita ni Diwa sa kanya. At isa pa, meron din daw siya natuklasan kay Diwa noon na parang may lihim daw itong itinatago. Isang gabi daw noon habang natutulog sila, napansin daw ni Tino na lumabas daw ng bahay si Diwa. Madaling araw na daw noon na. Sa sala natutulog noon si Tino, kaya nakita niyang lumabas si Diwa noon. Akala niya may kukunin lang ito. Pero sumilip siya noon sa labas nung napansin niyang matagal bumalik si Diwa. Habang nakasilip si Tino sa siwang, kitang-kita daw niya na pumunta sa talahiban si Diwa. Pagkatapos nun ay biglang may lumipad daw doon. Pero hindi niya naitsurahan yung lumipad. Pero alam niya sa sarili niya, malaking nilalang yun para maging isang ibon. At nung mga oras na yun, hindi pa rin daw nakakabalik si Diwa. Halos 1 oras din ang lumipas noong nakauwi si Diwa. Ang ginawa daw ni Tino, inabangan niya talaga si Diwa. Hindi siya natulog noon. Pag uwi nito, sinilip niya ulit ito sa labas. Nakita niya noon si Diwa na naghihilamos ng buong katawan. Marungis na kasi ito nang makauwi. Marumi at punit-punit na din ang damit niya. Pero ang pumukaw ng pansin ni Tino, may dugo din daw sa kamay at braso si Diwa
at yun ang hinuhugasan niya. Pagpasok noon ni Diwa, nagulat siya nang makita si Tino nagising. Ang sabi naman ni Tino, nagising siya kasi nauuhaw siya at uminom siya ng tubig. Biglang napatanong noon si Tino kay Diwa. Tinanong niya ito kung saan ito nanggaling, kasi hindi rin daw maganda yung amoy niya noon. Halo-halong lansa at bulok na karne yung amoy daw noon ni Diwa, at may mga punit din noon sa damit niya. Ang sabi ni Diwa ay naaksidente lang daw siya. Nadulas daw siya kanina kaya natagalan siyang makauwi. Napansin din ni Tino noon na iniiwas ni Diwa yung kamay niya para hindi makita yun ni Tino. Pero bago pa niya gawin yun, nakita na ni Tino yung kamay niya at mahahaba at matutulis daw ang mga kuko ni Diwa noon. Ilang araw muna bago sinabi ni Tino yon kay Lolo. Ayaw kasi niyang makialam sa magkasintahan at baka pagmulan pa yon ng away nilang dalawa. Pero bago pa mailahad yun ni Tino, yung gusto niyang sabihin, may natuklasan daw noon si Lolo na naging mitya ng pag-aaway nila ni Tino. Tanghali noon nang maagang makauwi si Lolo galing sa bukid. Papasok na sana siya ng bahay nang makita niyang magkayakap daw si Tino at Diwa. Hindi daw alam ng dalawa na nasa likuran lang nila noon si Lolo. Nakaakbay daw noon si Tino kay Diwa. Noong mga oras na yon, isa lang daw ang pumasok sa isip ni Lolo. Ganun pala ang ginagawa ng dalawa kapag wala siya sa umaga. May hawak noong itak si Lolo na ginamit niya kanina sa bukid. Ang higpit daw ng pagkakahawak niya noon dahil siguro sa sobrang galit na din. Pero pinigilan niya yung sarili niya ng mga oras na yon at nagpasya na lang na umalis na lang. Noong araw din yon ay pinalayas ni Lolo si Tino. Layuan na daw niya si Diwa, kundi baka pagmulan pa nila yon ng away. Pero naglahad noon si Tino na mali daw ang iniisip ni Lolo. Inaalalayan lang daw niya noon si Diwa kasi umiiyak daw ito nung araw na yon. Pero pakiramdam niya ay para nag-iinarte lang si Diwa. Sinabi din ni Tino na mag-iingat daw siya kay Diwa. May lihim daw kasi itong itinatago sa kanya. At ang mas malala pa, may balak din daw itong masama kay Lolo. Pero hindi lang matuloy-tuloy ni Diwa kasi daw kasama niya noon si Tino. Ang sabi noon ni Lolo, totoong may itinatagong pagkatao si Diwa. Ang sabi niya si Diwa daw ay isang awok. Pero wala daw siyang pakialam kasi mahal niya ito. Tanggap niya kung sino at ano si Diwa. Pagkatapos nun pinalayas niya ulit si Tino. Pero humilong noon si Tino sa huling pagkakataon bilang magkaibigan sila ni Lolo. May papakita daw siya na pruweba na sinasaraduhan sila ni Diwa sa gabi at hindi daw talaga sira yung bintana at kandado ng pintuan. Sinadya daw talagang sirain yun ni Diwa para hindi sila makalabas sa gabi. Sumunod naman daw noon si Lolo kay Tino. Bumalik silang dalawa sa bahay at doon naabutan nila si Diwa na may ginagawa sa kusina. Pagpasok nila ay hindi daw sila pinansin ni Diwa noon at parang masama daw ang loob nito. Pero dumiretso pa rin sila Tino at Lolo noon sa kwarto at doon nakita nilang pumunta ng pintuan si Diwa. Pagkatapos sinarado daw niya yon. Pagkasarado nito ay humarap daw sa kanila noon si Diwa. Pulang-pula daw ang mga mata nito. Galit na nakatitig sa kanila at nagsabing wala na daw silang kawala. Matagal na sana niyang ginawa yon pero nakialam daw si Tino. Hinugot noon ni Lolo ang dala nitong itak
at nagsabing minahal niya umano si Diwa kahit iba ang pagkatao niya. Pero trinidor siya nito at hindi siya papayag na mawala sila ni Tino nang dahil lamang sa aswang. Susugod na sana noon si Lolo pero napaatras daw siya ng mag-ibang anyo daw si Diwa. Naputol ang ibabang bahagi ng katawan nito. Nagkaroon ng pakpak at naging isang halimaw na halos hindi na nila makilala ang dating itsura ni Diwa. Ang sabi noon ni Tino, sumugod daw noon si Lolo. Magtatago daw siya sa ilalim ng lamesa at doon niya susunggaban sa likod si Diwa. Pagkasugod noon ni Diwa, nakalmot niya sa kaliwang pisngi si Lolo. Sinusunggaban ng itak ni Lolo si Diwa pero hindi niya matamaan ito sa sobrang bilis nitong gumalaw. Nang maya-maya ay natsambahan niyang matamaan ito sa dibdib at doon ay bumagal ang paglipad niya. Sumigaw ito ng malakas habang nasa ere. Lumabas naman noon sa ilalim ng lamesa si Tino. Pagkatapos sinenyasan niya noon si Lolo na ihagis umano ang itak nito. Pagkahagis ni Lolo ay nasa po ito ni Tino at tinaga niya sa likuran si Diwa. Sumigaw ulit sa sakit si Diwa pero sa pagkakataong yon ay tinaasan niya ang lipad para hindi siya maabot ng dalawa. Nang biglang bumulusok daw ito pababa at nasira ang kahoy na sahig at doon daw ito nakatakas. Hindi na daw naabutan noon ni Lolo at Tino si Diwa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sila makapaniwala kung paano nila nalabanan ng malakas na nilalang na katulad ng aswang. Pero dahil sa pagtutulungan nilang dalawa at sa tiwala bilang magkaibigan, nakatakas daw sila sa bingid ng kamatayan. Isang malaking misteryo ang buhay. Hindi mo alam kung kailan darating ang sakuna at mga hindi natin inaasahang mga bagay. Pero gaya nga ng sabi nila, mas lalo tayong tumatatag sa mga problemang dumarating sa atin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ay hindi ko karanasan. Karanasan ito ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Dayan. Nang hingi naman ako ng permiso sa kanya bago ko ipadala ang sulat na ito. Ang sabi niya, pwede daw makatulong ito at maging aral sa iba, lalo na sa mga taong mabilis pagtiwala. Taong 2010 nang makilala ko si Dayan. Magkatrabaho po kami noon, pero mas mataas ang posisyon niya noon kaysa sa akin. Isang taon nang lumipas nang mag-resign siya sa trabaho. Pagkatapos ng maikasal sa nobyo niya na pangalanan na lang nating Andrew. Nakapagpundar silang mag-asawa ng sarili nilang bahay noon. Nabili nila yun bago pa sila maikasal. Kumbaga, hindi pa sila mag-asawa, nakatira na sila doon. Isang araw, umalis ang asawa ni Dayan. Na-assign daw ito sa malayong lugar. At 6 na buwan daw itong mawawala. Labag man sa kalooban noon ni Dayan, wala siyang magagawa. Nag-iipon din sila noon sa una nilang magiging anak at yun din kasi ang unang beses na maiiwan siya sa bahay. Bago umalis ang asawa ni Dayan, may sinabi sa kanya ito. Kumuha daw siya noon ng kasambahay para may katulong siya sa mga gawaing bahay. Pero tumanggi noon si Dayan. Ang sabi niya, kaya naman daw niya ang magtrabaho. Pinaalalahanan naman siya noon ng asawa niya bago ito umalis na baka maulit na naman yung nangyari sa kanya kapag pinilit niya pa ang sarili niya na magtrabaho ulit. Baka mas lalong lumala yung sakit niya. 2 buwan nang nakakalipas nang dalhin sa ospital si Dayan.
Bigla na lang daw siyang nahimatay. Ang sabi ng doktor, dala ng pagod at hindi pagkain sa tamang oras ang nangyari sa kanya. Pinayuhan din siya ng doktor na huwag magbubuhat ng mabibigat at lalong huwag magpapagod. Nakuha yun ni Dayan sa 6 na taon niyang pagtatrabaho sa kumpanyang pinapasukan namin noon. Siya po kasi yung klase ng tao na tutok sa trabaho. Hanggang sa hindi niya namamalayan, napapabayaan na pala niya ang kanyang sarili, lalo na ang kalusugan niya. Napaisip noon si Dayan sa sinabi ng asawa niya. Noong araw na yun pagkaalis nito, pinuntahan niya ang ina niya. Ipinaalam niya dito na kukuha na siya ng kasambahay. Pinayuhan naman siya nito na kilatisin niya umano ng mabuti ang kukunin nitong kasambahay. Lalo pa noong mga panahon na yun, maraming napapabalitang may masasamang loob. Siya lang kasi ang maiiwan sa bahay nila noon. Pero sinabihan naman siya ng ina niya na bibisitahin naman siya nito hanggat hindi pa nakakauwi ang asawa niya. Kinabukasan yun ang ginawa ni Dayan. Nagpaskil siya ng karatula sa harap ng bahay nila at nagbabaka sakali siyang may makakita nun. Ganon din daw kasi ang ginawa ng kapitbahay nila noong nangailangan din ito ng kasambahay. Hanggang sa magtanghali na, 1 oras bago siya magpaskil sa bahay nila, nakarinig na agad siya ng katok sa pintuan nila. Alam niya ng mga oras na yun na ang mamamasukan sa kanya. Isa pa, wala naman daw siya umanong inaasahang bisita nun at nanay lang daw niya ang nakakapunta sa bahay nila. Pinagbuksan niya ito ng pinto. Bumungad sa kanya ang isang babaeng mapapasabi kang nasa 20 pataas ang edad nito. Dalagang dalaga ang itsura. May pagkamorena, balingkinita ng katawan at may katangkaran din ito. At nakasuot ng isang palda na lagpas hanggang tuhod. Yung bang iisipin mo agad, kagalang-galang ang itsura nito. Pagbukas na ng pinto, ang bungad na sabi ng babae, nakita niya umano yung nakapaskil sa bahay nila. May karanasan na daw siya sa pagiging kasambahay ng 5 taon at interesado daw siyang mamasukan sa kanya. Pagkasabi noon ng babae ay pinapasok na ito ni Dayan para doon nila ituloy ang diskusyon nilang dalawa. Ng mga oras na yun natuwa daw si Dayan. Unang kita pa lang daw niya sa babae, tanggap na ito para sa kanya. Pagkapasok ng babae at isasara na ni Dayan ng pintuan, may nakita daw siyang 3 asong nakaupo sa harap ng bahay nila. Napansin din niyang nakatingin din ito sa kanya. Pero ang pumukaw ng pansin niya noon ay magkakatulad ang kulay ng mga aso. Itim na itim at walang ibang halong kulay. Nakahilera din ang mga ito at pareho ang posisyon sa pag-upo. Ang ipinagtaka ni Dayan, hindi daw gumagalaw ang mga yon. Diretsyong nakatingin lang sa kanya ang mga ito. Ang unang pumasok sa isip ni Dayan ay baka alaga yun ng babaeng namasukan sa kanya. Kaya tinanong niya ito at ang sabi naman ng babae, wala daw itong dalang alagang hayop. Nagtaka lang daw nun si Dayan kasi sa subdivision nila, walang asong kalye doon. Yun ang unang beses na makakita siya ng asong pagala-gala sa lugar nila. Pagkasara niya ng pinto, kinausap agad ni Dayan ng babae at nagpakilala daw sa kanya itong Mara. Tinanong din ni Dayan kung saan ito nakatira at kung kaya nitong mag-stay in. Pero naawa daw si Dayan sa babae nung magkwento na ito sa kanya. Ang sabi nito ay galing pa daw siya ng Bicol. Napadpad daw siya ng Maynila para mamasukan ng trabaho. Dati daw ay tumira siya sa lansangan ng 1 buwan bago siya makapasok ng katulong doon sa una niyang naging amo. Pero pagkaalis na doon, ninakawan daw umano siya ng naging nobyo niya dito sa Maynila at hindi daw siya nakauwi ng probinsya nila. Ang sabi din nito ay 2 buwan pa lang ang nakakalipas nang mangyari sa kanya yon.
Naging tagahugas muna daw siya ng plato sa isang karinderya para meron siyang matulugan. Habang nagtatrabaho siya doon, naghahanap po siya ng mapapasukan bilang isang kasambahay at doon na niya nakilala si Dayan. Umiiyak pa daw ang babae nun, kaya niyakap ito ni Dayan at sinabi niya sa babae na tutulungan niya itong makauwi ng probinsya nila. Noong araw na yun ay nilibot muna siya ni Dayan sa buong bahay. Hindi kalakihan ng bahay nila, pero may 2 palapag. Ang sabi ni Dayan ay kahit matulungan lang siya ni Mara sa paglilinis at paglalaba. Sinabi din niya kay Mara na may sakit siya noon at bawal sa kanya ang mapagod. Nagkasundo naman silang 2 at kinabukasan daw ay handa na magsimula si Mara sa kanya. Noong gabing yun ay tinawagan ni Dayan ang ina niya para ipaalam daw dito na nakahanap na siya ng kasambahay. Ang sabi naman ng ina niya ay bibisita daw ito kinabukasan para makita at makilala niya ito. Kinabukasan pagkagising ni Dayan, naririnig niyang kumakanta itong si Mara sa baba. Naririnig din ito ang ingay sa baba na parang may ginagawa ito. Pagbaba niya ay nakita niya naglilinis ito. Hindi niya inabala noon si Mara at tumungo siya noon ng banyo para maligo. Natuwa noon si Dayan noong nakitang nagtatrabaho si Mara. Mukha daw kasi itong masipag. Mukhang masiyahin din ito at naisip na noon na kahit may pinagdadaan ng problema ito, nagagawa pa din itong ngumiti at maging positibo. Pagkapasok ng banyo ni Dayan, iniwan noon ni Mara ang ginagawa nito sa sala pagkatapos tumungo siya noon ng kusina. Napansin kasi nitong magtatanghali na at magluluto siya noon ng makakain ni Dayan. Habang nagluluto si Mara, dumating naman ang ina ni Dayan at pagkadating nito ng bahay, nakabukas ang pintuan ng bahay ni Dayan noon kaya hindi na siya kumatok o tumawag. Pagkapasok nito ay nakaamoy daw siya ng nakakasulasok na amoy. Amoy daw yun ng pinaghalong lansa at baho na parang napanis na pagkain. Sumilip daw ang ina noon ni Dayan sa kusina at doon naabutan niya si Mara na naghihiwa ng isang karne. Napakalansa daw ng kusina noon at parang kakakatay lang nito kasi mukhang sariwa pa at marami pa ang dugo noon na parang hindi muna yun hinugasan. Nandidiri noon ang ina ni Dayan kasi nakakapanglimahit daw ang paghahanda ni Mara ng pagkain. Hinihiwa niya daw yung karne na walang sangkalan. Puro talsik at tulo din daw ng dugo sa sahig nun. At pagkahiwa niya ng karne, hindi daw niya ito nilalagay sa isang plato o sa lagayan man lang. Napaisip noon ng ina ni Dayan kasi kung kakainin nila yon ay tiyak hindi yun malinis. Lalo pa doon din daw sana manananghalian ng ina niya pero nagbago na pala ang isip niya ng mga oras na yon. Hindi niya inabala si Mara noong makita niya ito sa kusina. Bagkus hinanap niya noon si Dayan. Pero nabigo siyang hanapin ito at wala siyang nagawa noon kundi itanong yung kay Mara kung nasaan si Dayan noon. Pagbalik ng ina ni Dayan ng kusina, malinis na umano doon. Wala na rin yung mga talsik ng dugo sa sahig at lamesa. At nakita niyang pinapakuluan na ni Mara yung karning hinihiwa niya kanina. Doon na niya tinanong kung nasaan si Dayan. Tinuro naman umano ng dalagang ito at nagsabing nasa banyo daw ito at naliligo. Ilang sandali paglabas ng banyo ni Dayan, tumungo na agad siya ng kwarto para magbihis. Nagulat siya pagpasok niya ng kwarto nang makita niyang nandoon ang ina niya. Ang bungad na sinabi sa kanya nito ay magbihis agad siya at kakain sila doon sa bahay nila. Ang sabi naman noon ni Dayan, pinaghanda daw sila ng pagkain ni Mara at doon na lang daw sila kumain. Ang sabi naman ng nanay niya, doon na lang daw niya sasabihin ang dahilan pagdating nila ng bahay. Pagbaba nila noon, naabutan nila si Mara.
Nagsabi ito agad na nakahanda na daw ang pananghalian nila. Nakita noon ng mag-ina na may mga plato na sa lamesa noon. May kanin na din at umuusok pa noon ng mainit na sabaw na nilutong ulam ni Mara. Yung bang mahihiya ka daw tumanggi ng mga oras na yon. Ganun daw ang ginawa ng ina ni Dayan. Nagsabi daw itong babalik daw sila at may bibilin lang. Dito na umano nagsalita si Mara. Ang sabi nito ay baka lumamig daw ang pagkain at masama din daw na pinaghihintay ang pagkain. Nainis noon ng ina ni Dayan. Parang may tono pa daw ang boses ni Mara noon. Kaya hinatak niya noon si Dayan at umalis na lang sila. Doon na sinabi ng ina ni Dayan ang mga nasaksihan niya kanina kay Mara noong nasa kusina ito at kung bakit hindi sila kumain doon. Hindi naniwala sa kanya noon si Mara pero nakakaramdam na ng kakaiba noon ng ina niya lalo na sa kasambahay nito. Kaya noong araw na yon, hindi niya pinabayaan si Dayan. Nagpasya pa nga noon ng ina niya na doon ito matutulog mamayang gabi. Kinagabihan natulog sa magkaibang kwarto si Dayan at ang ina nito. Mag-aalauna na ng madaling araw nang makarinig daw ng kaluskos ng paa ang ina ni Dayan sa labas kung saan siya natutulog. Yung bang parang may daan daw ng daan sa kwarto niya. Nagtataka siya noon kung bakit may gising pa sa ganoong oras. Pero ilang sandali lang, nawala din daw yung ingay at bumalik na siya sa pagtulog. Pero wala pang ilang minuto na ipinikit niya ang kanyang mata, bigla na lang may sumakal sa kanya. Pero bago pa siya nito masakal, ay nakasigaw ng malakas ang ina ni Dayan. Tuloy siya sa pagsigaw kahit humihigpit na ang pagsakal sa kanya nito. Hindi siya nagkakamali ng mga oras na yon. Si Mara yung sumasakal sa kanya. Nanlilisik daw ang mga mata nito. Nakalabas din daw ang mga ngipin nito at matutulis yon habang may tumutulong laway. Ilang sandali ay binitawan daw siya nito. Nakita daw umano ng ina ni Dayan na binuksan daw noon ni Mara ang bintana at doon daw ito tumalon. Maya-maya ay nagbukas ang pinto at pumasok noon si Dayan. Doon na niya nakita ang ina niya na walang malay. Wala naman pong masamang nangyari sa ina ni Dayan noon. Pagkarinig kasi niya na sumigaw ito ay napuntahan niya agad ito at nadala agad niya ito sa ospital. Simula daw noong nangyari yon ay nagbago daw ang pananaw nila sa buhay. Magandang araw po. Ako si Christine. Gusto ko sanang ibahagi ang karanasan na nangyari sa nanay ko noong dalaga pa siya. Nangyari ito 6 na taon bago niya ako maipanganak. Ang sabi niya, wala ako ngayon sa mundong ito kung natuloy ang pangyayaring ito sa buhay niya. Bunso sa 2 magkakapatid ang nanay ko. Yung panganay naman ay si Auntie Cecil. Si nanay daw yung tahimik at mahiyain sa kanilang 2. O sa panahon ngayon, tinatawag siyang introvert. Salungat naman sa kanya si Auntie Cecil. Palakaibigan daw ito at malakas ang loob. Noong mga bata sila, wala silang ibang nakakasama. Lumaki kasi silang hindi nakilala ang mga pinsan at yung mga kamag-anak nila sa father side. Nakatira din sila noon sa Visayas kung saan lumaki ang ama nila. Gaya ng iba, hindi din perpekto ang pamilya nila. Lumaki naman silang magkakasundo sa isa't isa. Yun nga lang naging palaisipan sa 2 magkapatid kung bakit malayo sila sa mga kamag-anak nila. Nakatira din sila noon sa liblib na lugar, sa tabi ng bukid at walang kapitbahay. Tsaka lang nalaman ni nanay ang dahilan
Noong tumanda siya at nagkaisip, lumayo daw kasi ang loob ng ama niya sa mga kapatid niya. Di umano, bata pa lang sila, minamaliit na siya ng mga ito. At dahil na rin siguro siya ang unang nagkaanak sa kanila noon. Doon lang nalaman ni nanay na lahat pala ng ginagawa ng ama niya ay para patunayan sa kanila na mali sila ng inaakala sa kanya. Kaya noong 7 taong gulang siya, nag-ibang bansa daw ito at doon nakaluwag-luwag sila sa buhay. Dito na magsisimula ang lahat. Noong 19 anyos si nanay. Noong araw na nagpunta sila ng bundok para puntahan ng matalik nilang kaibigan na pangalanan na lang nating Emily. Doon daw kasi ito nakatira. Hindi pa uso ang cellphone noon. Sinabi lang ni Emily sa kanila na hihintay na lang silang dalawa sa baba ng bundok. Yun din kasi ang unang beses na pupuntahan nila ito. Tanghaling tapat nang magkita-kita silang tatlo. Noong araw na yun matutulog sila kila Emily, kaya nagdala sila ng mga damit at lahat ng kakailanganin nila sa loob ng 2 araw. Habang naglalakad silang tatlo paakyat ng bundok, hindi makarelate si nanay sa usapan ng dalawa niyang kasama. Kaya ang ginawa niya, luminga-linga na lang siya sa paligid at pinagmasdan ng magandang tanawin. Tapos bigla niyang naalala ang mga sabi-sabi sa bundok na pupuntahan nila. Naaalala niya noong mga bata pa sila. May isang kwento noon tungkol sa 2 batang lalaking naligaw sa bundok na yon. At isa lang ang nakalabas ng buhay. Dito na naikwento ng batang nakaligtas ang nangyari sa kanila. Di umano, nakakita sila ng isang aswang na hati ang katawan at may pakpak habang lumilipad. O dito sa amin ang tawag sa ganong uri ng aswang ay awok. Sa kasamaang palad hindi na nakita yung isang bata na kasama ng batang nakaligtas. Ang nangyari daw ay dinagit umano ng aswang ang kaibigan niya habang tumatakbo sila para makalabas ng bundok at siya daw ang nakaligtas. Pero kung kaya daw ng aswang na buhatin silang dalawa nun, panigurado pati daw siya ay madadamay. Nadapa daw kasi yung kasama niyo noon habang tumatakbo sila. At ilang segundo lang na nakahandusa ito sa lupa noon, bigla na lang siyang dinagit ng aswang at inilipad papalayo. Rinig na rinig pa daw niya ang sigaw ng kaibigan niya habang naglalaho yun dahil pataas ng pataas ang lipad nila. Hindi na daw siya lumingon ng mga oras na yon. Baka pati siya ay madapa din. Ang nasa isip lang niya ng mga oras na yon ay tumakbo ng mabilis para makalabas ng bundok. Dumaan daw siya noon sa maraming puno kung saan hindi siya kayang dagitin ng aswang. Yun daw kasi ang pagkakamali nila nun. Kasi noong hinahabol sila ng aswang, nasa daan sila kung saan walang mga puno. Kung naisip sana nila ng maaga na dumaan sa mapunong lugar, nakaligtas sana ang kaibigan niya. Nang mga oras na yun habang nakatingin sa paligid si nanay, hindi siya makapaniwala na maraming kwento sa bundok na yun tungkol sa mga aswang. Na kesyo pinamumugaran daw ng mga aswang yun kasi liblib at mahirap puntahan. Pero ng mga oras na yon, para sa kanya, mukha namang normal ang lugar. Wala namang pinagkaiba yun sa lugar nila sa baba. May mga tao pa nga silang nakakasalubong at nginingitian sila. Parang hindi naman delikado doon. Kasi kung may aswang man na umatake sa iyo doon, makikita kayo agad kasi maraming tao at sasakyan na dumadaan. Habang naglalakad silang tatlo, niyaya sila ni Emily na magpahinga saglit para maupo muna doon sa isang parang waiting shed na gawa ito sa kahoy. Ang sabi ni Emily, nakakandado daw kasi yung bahay nila. Hindi pa daw nakakabalik ang magulang niya at sila ang may hawak ng susi.
Habang nag-uusap silang tatlo, napansin ni nanay ang magandang tanawin sa likuran nila kung saan sila nakaupo nun. Tanaw mo doon ang buong lugar sa taas ng naakyat nila kung nasaan sila ng mga oras na yon. May mga hamog pa nun pero hindi naman ganun kalala. Nagpaalam siya saglit na aalis muna at may titignan lang. Sinabihan naman siya noon ni Emily na mag-iingat dahil baka mahulog siya sa mga bangin. Balak kasing iguhit ni nanay ang magandang tanawin na nakikita niya sa likod nila ng mga oras na yon. Bata pa lang, mahilig na siyang mag-drawing at para meron na rin siyang remembrance at paalala na minsan naakyat nila ang bundok na yon. Habang abala siya sa pagguhit, nakarinig siya bigla ng ingay na parang may nagsisibak ng kahoy. Inikot niya noon ang buong paligid hanggang sa mahagilap ng tingin niya ang isang lalaking may hawak na palakol at nagsisibak ito ng troso. Walang suot na pang-itaas sa damitan lalaki. Matangkad din ito at kahit na nabibilad siya sa araw nun, hindi yun halata sa kulay ng balat nito. Naudlot ang tanawin na sana iguguhit ni nanay. Bagkus ang iginuhit niya ang lalaki noong nakita niya ito. Nasa bandang taas si nanay nun at nasa lilim ng isang puno. Kumbaga, hindi siya madaling makita. Pansin naman niyang hindi siya nakikita ng lalaki at abala pa rin ito sa pagsibak ng kahoy. Nang maya-maya lang ay biglang may nagsalita sa gilid niya. At paglingon niya, nakaupo na sa tabi niya yung lalaki kanina. Nagtaka siya nun kasi napakalayo ng distansya nila sa isa't isa kanina. At kung lalapitan siya ng lalaki, ay makikita niya ito. Ilang minuto din kasi ang aabutin kasi paakyat yung bundok. Tinanong agad siya ng lalaki kung ano ang ginagawa niya doon. Siyempre hindi sinabi ni nanay ang totoo. Tinago niya agad yung papel na may drawing niya at nataranta siya. Kung titignan naman daw mukhang maginoo ang lalaki. Mukhang disente at hindi mo pag-aakalaang masamang tao ito. Kasi hindi naman bihira na may taong lalapit sa bundok, diba? Lalo na kung nag-iisa ka at babae ka pa. Yun pala, doon nakalagay ang mga gamit ng lalaki kung saan nakapwesto si nanay. Nakita ni nanay noon ang lagayan nito ng tubig, ang isang itak at ang gamit nitong salakot. Nagkwentuhan sila ng lalaki hanggang sa hindi niya namalayan matagal na pala silang magkausap. Halos kalahating oras din yun hanggang sa biglang dumilim ang paligid na parang may nagbabadyong ulan. Maya-maya narinig ni nanay ang tawag ng ate niya at ni Emily. Pagkatapos umalis na sila nun. Akala ni nanay yun ang uling beses na makikita niya ang lalaking nakilala niya sa bundok. Kinabukasan nakita ulit sila. Nakasalubong naman niya ito sa daan habang pabalik siya kila Emily. At doon nagkaroon na siya ng pagkakataon na itanong kung saan ito nakatira. Mula sa kinakatayuan nila, tinuro ng lalaki ang bahay nila. Nasa gitna yun ng mga puno na halos gubat na ang lokasyon. Nung itinuro yun ng lalaki ay natatakpan ng mga puno ang bahay nila. Pero nakikita niya ang kabuuan ng bahay. Nagtaka si nanay nun kasi wala silang mga kapitbahay. Wala din silang daan. Parang lumulusot lang sila sa gusto nilang daanan. At kung hindi tinuro sa kanya ng lalaki yung bahay nila, ay imposibleng mahanap nila yon. Noong mga oras na yon ay nagpaalam agad sa kanya ang lalaki at may pupuntahan daw ito. Nagpakilala sa kanya itong Roldan. Pagkatapos umuwi na rin si nanay. Gusto din talagang malaman ni nanay kung saan nakatira si Roldan.
Nagkaroon kasi sila ng konting salo-salo kila Emily at nakapagluto sila ng mga pagkain. At balak niyang bahagian si Roldan nun. Yung bang pwede niyang baunin sa trabaho nito. Gusto talaga niyang kaibiganin si Roldan. Pero alam niya sa sarili niya na parang natitipuhan na ni nanay ito. Noong mismong araw na yun, nagbalot siya ng 2 klaseng kakanin na niluto nila. Hindi siya nagpaalam kay Emily at lalo na sa kapatid niya na aalis siya nun. Tanghaling tapat nang makarating si nanay sa bahay nila Roldan. Nag-aalangan pa siya nun kung kakatok siya sa pintuan. Kasi parang nahiya siya ng mga oras na yon at nagpa siyang bumalik na lang kila Emily. Nang maya-maya ay biglang bumukas ang pintuan nila at lumabas ang isang babae na may katandaan na. Ang pumasok agad sa isip ni nanay, inasiguro yon ni Roldan. Pasok ka na muna. Sabi nito at wala nang nagawa si nanay ng mga oras na yon at pumasok siya sa loob ng bahay. Pagkapasok niya ay pinaupo siya ng babae. Naghintay ng ilang sandali doon si nanay dahil pumunta ang babae sa kusina. Nang maya-maya ay nakaamoy ng kakaibang amoy si nanay. Amoy daw yun ng nasusunog na langis. Bigla daw siyang nahilo nun at hindi niya namamalayan na unti-unting bumabagsak ang mata niya. Hanggang sa mawalan daw siya ng malay. Nagising na lang daw si nanay noon na nasa isang kwarto na siya. Nakatali na ang kamay at paa niya at may takip din siya sa bibig. Yung bang siguradong hindi siya makakatakas at makakagawa ng ingay. Isa lang ang pumasok sa isip ni nanay noong mga oras na yon. Nasa huling hantungan na siya ng buhay niya. Kapag nandun ka daw sa sitwasyon na yon, tatanggapin mo na lang daw ang kapalaran mo at magpapaubaya ka na lang. Kasi daw nakakarinig siya noon ng mga kaliskis ng kutsilyo na parang hinahasa ito. At may usok din daw nun at naririnig niyang pinapakulo ang tubig yon. Ilang sandali narinig ni nanay na nagbukas ang pinto at may pumasok. Narinig niya rin na pinuntahan niya ng babae at narinig niya rin ang naging usapan ng mga ito. May sorpresa ako sa iyo anak. Sariwang sariwa. Nandun sa kwarto. Ikaw na ang bahala. Ang nagsalita daw noon ay yung matandang babae. Malakas pa daw ang pagkakasabi nito na parang pinaparinig niya pa yung kay nanay. Ilang sandali ay nagbukas ang pintuan kung nasaan si nanay. Nagulat daw siya nang makita kung sino yung pumasok. Yung pumasok noon ay si Roldan. Dali-dali daw siya nitong kinalas ang mga nakatali sa kanya noon. Humingi din ng pasensya sa kanya si Roldan at inamin nitong mga aswang daw sila. Nakauwi ng buhay si nanay. Pagkabalik niya ay dagsaan ng mga naghahanap sa kanya kasi akala nila may masamang nangyari na sa kanya. Naligaw lang pala siya. Totoo namang may nangyaring masama sa kanya pero kasi hindi niya sinabi ang totoong nangyari na kinuha siya ng mga aswang. Naisip niya kasi si Roldan nun at baka madamay ito kung makuyog sila ng mga residente. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig hanggang dulo. Dito na po nagtatapos ang ating kwento.